Iba ng tawag ni Senador JV Ejercito sa mga pasimuno ng ghost flood control projects at dapat anyang mapanagot ang mga ito sa batas. Yan ang agenda report ni Hannah T. Pang-impyerno na yung levels na yun di ba? Na ano na hindi hindi naman tayo santo lahat dito, pero wag naman tayo maging demonyo, di ba? May kalalagyan sa impyerno ang mga nasa likod ng ghost projects. Yan ang buwelta ni Senator JV Ejercito sa sinumang sangkot sa korupsyon sa flood control. Kademonyo na yon, yung kikita ka na tapos hindi mo pa i-ghost nyo pa. Wow, talagang sobra na yan. Sobra na yon. No. Nakakainit daw ng ulo ang contractors na grabe na nga manloko pagdating sa materyales o quality ng mga produkto nila. Tapos ghost projects pa ito. Kilala si Ejercito sa advocacies nito pagdating sa infra development. Kaya lang, posible kayang may makulong na malalaking politiko, lalo na't nilabas na ni PBBM ang listahan ng mga kontratistang may hawak sa naglalakihang projects sa Pilipinas. Sagot ni Ejercito, kailangan talaga may managot at mayroong masampulan dito na talagang kailangan panagutan yung kasalanan para magtanda at matakot yung iba. Pinagtanggol din ni Ejercito si SP Cheese Escudero pagdating sa di umano'y demolition job laban sa kanya. Matapos kasing ilahad ni PBBM ang listahan ng top 15 contractors sa flood control projects. Ang CEO ng top 7 doon ay Centerways Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano, biggest campaign backer ni Escudero sa 2022 senatorial race. 30 million pesos ang nilagak ni Lubiano sa kampanya ni Escudero. Una nang nilinaw ng senador na wala siyang anumang involvement sa flood control projects ng kumpanya. Tingin ni Ejercito, ang mala-demolition job na report na ito galing din sa House of Representatives. Hindi na rin daw kasi natapos ang mga yan sa Kamara mula pa last year. Nakaka-frustrate na rin minsan because of all of these bickerings, political conflicts. It doesn't help, no? Hindi rin daw nakakatulong sa imahe ng gobyerno ang word war sa pagitan ng Senado at House. Magpe-press con sila doon, no? Tas aatakihin ng Senado, which is very unparliamentary. Paano tayo magtutulungan kung ganun po ang kanila pong actuation? Importante raw ang political stability sa gobyerno, lalo na't napag-iiwanan na tayo ng iba't ibang mga karatig bansa pagdating sa development. Pagdating sa sabuatan sa proyekto, nirekomenda ni Ejercito ang reshuffling sa district engineers para hindi na raw sila hawakan ng mga politiko. Sa smaller units din daw kasi nangyayari ang korupsyon sa budget sa flood control. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.